Good morning! Hello everyone! Welcome back to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ayan, bagong umaga, may bagong pag-asa. Yan, yan. Mga ka-BSK, morning na naman. Ayan, morning routine si Jolar. Yan, at papakain siya ng manok. Ating mga alaga. Yan, tingin konti yung mga manok dahil yung iba nakatali po, yung mga lalaki nakatali po sa labas sa may koral. Yung iba naman ay naglilimlim, ayaw bumaba ng kanilang pugad. Yan mga ka-BSK, at dako na naman tayo sa mga tag dito, sa mga bibi. Yan, mga itik, Peking duck, turkey. Yan, sa kabila. Yan, pupuntahan na ni Jolar. Yan, at magpapatuka naman siya doon sa ating mga bibi. Yan, kanina pa naghintay. Yan, si Jolar nagbubod na ng mga pagkain doon. Yan, ang ating mga bibi ay para mga busog, hindi nag-uunahan ngayon. Dati sagana sa patoka si Jolar. Walang alternate na sana kahit sapuan ng saging pwede ihalo para mas lalo silang sinigla yung ating mga alaga. Dahil may fiber silang makakain. Kaya kailangan din yung daon ng saging maihalo sa pagkain. So, tuka-tukain nila yon at madali silang mabusog. Ayan mga ka-BSK, dako naman tayo sa kambing. Ayan, ang ating kambing ay ganun pa rin, ay yung mga buntis. Ayan, sana pag nanganak sila dalawa o tatlo, tapos sa summer time pa sana dito hindi sila giginawin. So kailangan nilang mabuhay para madagdagan ng ating alaga. Yan, kasi kung mga anak yan, 3 buntis sa tiga-tigalawa at sana makayanan, makatawid. So dagdag 6. So, balik yung ating mga nawala last year. So yun, sana dumire-diretso na. Yan, sila Romer at ang kanyang alalay
o kasama. Yan, naghalo sila ng pangbuhos ng semento sa poste ng gate. So yan, magbubuhos sila doon para matuyo agad, tumibay. So after magbuhos sila ngayon, ano yan naka-level ba, hindi na diretso agad sa taas, walang hagdanan, yun, mga ganun sitwasyon. Kaya yun, kalahati lang, tapos bukas uli kalahati. Yun ang gagawin nila. So andyan si Romar, ayan, si Kabunjing, yun, naghahakot sila pambuhos dun sa poste ng gate. Yan, tinatayo na nila yung poste ng gate para kahit pa paano matuyo, para matibay. So kalahati lang muna yung kanilang binubuhusan, no? Yan, so pag tuyo na, babaklasin nila, papanik nila sa taas kasi walang mabiling kahoy yata na mahaba. So ang kahoy nila ano lang, 8 yata, 8 feet. So yun, kalahati lang yung nabuhusan. Tapos bukas uli, pag natuyo na, babaklasin yun, iyayakap uli, bubuhusan na naman. So yun, bali 2 buhos ang gagawin. So yeah, wala namang problema doon. Kasi nga yung plywood maiksi, hindi po mako-cover kung totally tapos yun, ayan, yung naghalo silang yan, hanggang sakto lang yan, tapos bukas uli. So yan, pag naibukas nila lahat yan, bukas naman sila uli maghalo niyan para na kompleto yung pero ang target height nila 8 feet. Yan, 8 feet ang target nila sa yan. Pag naubos nila yan, tama-tama, stop na sila doon. Tapos bukas naman ay tutuloy nila, babaklasin yung forma, itataas po sa level up na hanggang 8 feet. So yun, hanggang ganun daw yung taas ng yung gate natin. So yun ang ilalagay, pero may nakaabang na mga bakal just in case na nabababaan tayo, pwede pang duktungan. Yun, siguro para sa akin, maduktungan nga ng nasa 8 feet na kasi yung taas, kaya hanggang doon lang sila sa 8 feet daw yata kasi yung taas ng gate. Tingnan natin kung paano bumorma at yung ating gate, kung magtatanggal ba ng dahon ng mangga. So yan, nakahampay yung ibang sanga ng mangga. Yan, bukas pagkatas nila magbuhos ngayon, bukas tuyo na yan, babaklasin, tapos iduduktong nila, bubuhusan pa nila para tumaas pa yung ating poste ng gate. Yan, para matibay kasi malaki yung ating poste, ay yung ating gate. Bali yung luwag o haba ng ating gate 14 feet. Yan, 14 feet po ang luwag ng gate. So 7.7 ang pinaka butterfly niya, 7.7. So yun, kaya bukas babaklasin yan, tapos tataas yung forma, tapos yan bubuhusan uli, bubuhusan bukas. So kaya yun, hindi diretso yung kahoy na nabili, kaya ganyan, paputol-putol.
Ganda sana kung ano, isang buhusan lang diretso eh. At least wala siyang marka, diretso, mas matibay. Yan, pero okay na yan. Yan, nabuhusan nila, first step buhos, pagkatapos bukas titigas niyan, baklas, i-adjust, tali ng alambre, tapos buhos na uli. Yun, at ito naman si Ryan, ginagawa niya yung gate. Hindi pa siya tapos, pero malapit na. Nagpunta na pa sila doon sa may nakita silang bending ng mga steel. Meron silang pansukat. So yun, yung si Ryan, gumagawa siya ng yung tawag nun, tusok-tusok na may matulis, ilalagay din sa pinakataas para yung design bombo. Yan yung maliliit na yan, yan ang ilalagay nyo doon sa pinakataas. Tusok-tusok yung may matulis. Ayan kung makikita nyo yung hinahawakan niya, yan one by one lang, dikit-dikit lang, pero one by one lang yan. So yan ang ilalagay dun sa pinaka arko niya sa taas, parang pinaka design. Yan, maganda. So yan, pa-bending na sila ng ilalagay na panel diyan sa ating gate. So yan, konting kembot na lang at matapos na sila at pusog na naman. So yung pintura, pagtapos na lahat, yan pa pinturahan, tapos lalagay yung vinyl. Yun, tulad na sabi ko, ayaw kong lagyan ng tiles. Kasi yun nga, yung una makakatipid, pangalawa nasa farm tayo, so minsan papasok dyan putik-putik, ganyan. So dapat simento lang dapat kaya lang yun, nababoy ng mga unang gumawa yung ating flooring. Nagpuputol sila ng mga hardiplex, ayan, at mga tubular. Ang problema yun, hindi sila walang pasintabi na umuusok na dahil yung simento na tinatamaan hindi pa nila, parang sinadya dahil tumama isang beses, iiwas ka na, diba? Hindi, ang nangyari, ang daming tama, hindi pa nakapag-isip na wag na ituloy doon, diba? Kaya nga may terrace sa terrace, rap lang yun sa terrace dahil parang pinakagarahe na rin na yung kaya yung mga materials na nakatambak sa labas, pwedeng itambak dyan sa terrace para hindi mabasa. So yan, ganun. Tapos yan, pinapantay yung dahil sisimentohan yan yung sa harap, pinapantay, so para simentohan, kaya yan, maganda na. Yan, meron ng flower box dyan sa harapan at madinis na. So yan, mga ka-BSK, si Romer naman, yan ang kanyang pagkatapos dun sa buhos ng poste, huminto sila dahil bukas naman itataas nila yung kapit at tas buhos sila uli. Pero ito, tinira niya na ngayon after nung poste. Ito ngayon yung gagawin nating lababo diyan, sa kubeta yan, restroom saka shower.
Yan, para yung maliligo sa swimming pool, mag-shower muna. Yan, para malinis at malinaw. So yan, lababo po yan, yung inaasinta po na yan. Yan, gumagawa po siyang forma si Roma para sa buhos ng pinaka pasimano ng pinaka ng lababo. So yan, tiles lang ang gagamitin namin. Bali DIY lang na lababo. Yan, para maganda. Medyo slanting lang siya ng konti. Tapos gripo, dalawang gripo, saka yun. Yung parang floor drain. Yan. Ayos. Ipoporma na niya para mabuhusan ngayon bago sila magpahinga. So at the same time, dalawa na mabuhusan nila, dalawang poste saka yan. Napakabilis, no? Kung ichuchuri mo, kaya mabilis. Hindi katulad nung una, talagang nako, yung ginawang yan si panigurado, mag 2 months na hindi pa natatapos yan. Ganun katindi. So yan, no, kita nyo, nagbuhos ng poste ng gate. Ngayon nandyan na, magbubuhos uli, diba? Yun. So tamang-tama, natutuyuin sa poste, tapos yan natutuyo din para gagawa na siya ng lababo. Yan, makikita nyo, papakita natin yung finished product pag as of now, kasi dahil semento pa, tapos tatabasin pa nyo yung tiles. So yan, nakita nyo na lang. Pero panigurado bukas tapos na yan. Ayan, tapos na yan. At medyo bakasyon muna sila. Isang linggo na sila. Naka 1 week na sila. Bali naka 1 week na sila. Ngayon, arangkada na ng 2 weeks. Pero ang dami na nilang nagawa. So, kita. Diba? At least, sakto-sakto. Pagdating ko, siguradong finish na yan. Yun. Kaya ayos, medyo tinitiis-tiis ko na lang muna. Yan. Unang-una nga, wala na tayong trabaho, retired na tayo. So hindi tayo makakapag-adjust. Kaya yung mangungutang dyan, hindi na ako nagpapautang. Medyo pangit pag naningil ka, ikaw pa may kasalanan di ba? Ganun kakapal ang mukha. Kaya hindi na tayo magpapautang. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, hanap tayo ng way paano natin masingil. So yung pinagtanong akong attorney, sa Pilipinas, barangay muna. So ayan ang gagawin natin. Yan. Kasi mahirap yung nangutang, nangako. May hanap buhay, mahilig tayong tumulong. Kaya yun, pinautang natin para tulong na rin na makakatch up sila, makabawi, parang ganun. Pero naman, nangutang ka, sabi mo babayaran mo, tapos ngayon hindi ka na kumikibo. Diba? Noon pa na yan pakiusap mo. Ngayon, hindi ka na kumikibo. Hindi yata ayos. Diba? So, hindi ko lang alam. Baka natsyempohan ko lang mandarambong.
Pero hindi, meron tayong batas na dapat sundin. So, yun. Kaya yan, tis-tis lang. Kaya pinapagawa ko yung dapat gawin lang para at least nakita ko naman na naghirap ako, nagtrabaho ako ng ayos. Ayan, at least meron akong maipupundar. At makita ko at masisiyahan ka. Yung pinagpaguran mo, nakikita mo, di ba? Ayan, at pahapon na rin. Ayan, nakaporma na. At ayan, malapit na silang magbuhos. Ayan, magbubuhosan nila yan. Tapos yun. So, maraming nagawa ngayon. Tapos si Ryan, patuloy pa rin dyan sa gate. Kahapon, halos na-covered yun sa kanya. Paggawa ng gate. Ngayon, medyo tapos na. Yun na lang panel na pinabident. Yun na lang ang hintayin. So, ayos na. Pintura na lang. After all. Pero saglit lang ginawa ni Ryan. Mabilis ang ginawa ni Ryan. Sabi nga niya, ang trabaho niya ngayon ay pang YouTube talaga. Kasi nga, skilled yung sipin mo yung gate. Kung anong design mo, ipakita mo sa kanya, gagawin niya. So, yun. Ganda. Yun. At least ngayon, kampante na ako na kahit anong dumaan dyan. Kahit na dumaan pa dyan bulldozer o grader, kakasya. Malaking traktora, kakasya. Kasi 14 feet po yan. 14 feet. Yan. Ayos. So, ayan sila Romar. Jomar, Jolar. Si Romar. Galing, mabilis. Ayos. Ayan, nagbubuhos na sila mga ka-BSK. Ayan. Kasi hapon na. So, tamang-tama. Bukas, matigas na yan. At makaka-adjust na. Makaka-forma na. Tapos, patatada na yan. Paikot. So, ayos. Ayan, tingnan natin. Malapit na. Mga ka-BSK. Masipag din itong kanyang labor. Yan. Kabisado na rin yung mga halo ng semento at buhangin, graba. Yan. So, ayos. Magbubuhos na sila. Yan sa pinaka parang pasimano ng lababo. Ayan. Kasi una, parang nalito sila nung una. Akala nila ang lababo sa baba. Yan sa baba ang lababo. Kaya ang pumaporma siya nasa baba yung lababo sa labas. Sabi ko hindi, ang lababo dun sa itaas para kuan. So maghuhugas sila ng kamay, ganun. At least dun na sa tabi ng pinto. Yan, yung restroom. Yan mga ka-BSK. Ang bilis nilang So bukas 2 matutuyo na halo. So yung sa poste, i-adjust yung mga forma, tapos buhos ulit. Tapos ito naman, yan, pratada, ayos ng mga semento, yan, formang tawag dito, lababo, yan. Pakita natin sa inyo, mga ka-BSK. Ayos yan. Ayan, sinisimot na lang yung halo nila. Tapos na. Sakto-sakto yan. Kwentado yan ni Romar. Kung ilang cubic
ang na simento gagamitin. So, sukat na sukat yan. So, yan. Sinisimot-simot na lang dahil hapon na. So, pag naubos yan, pahinga na sila. So, bukas ulit. Bali, 2 yung pinatutuyo nila ngayong gabi. Yan. Tapos si Ryan naman, yun, patuloy pa rin ang paggawa niya ng mga pin. Yung tinutulisan niya yung 1x1 tubular para ikakabit niya doon sa pinakataas para design na rin. Nakita niyo, maganda. Malinis. Magaling gumawa si Ryan. Shout out dyan. Ryan. Yan, pang YouTube yung ginagawa ni Ryan. Ayan, at last na yung yung halo na yun. Papatagin na lang ni Romer yan. Ayan, shoutout din kay Romer. Ayan, yan tandem nilang dalawa, ni Ryan. Okay. Mabilis at yun, welding. Ayun na si yung bata ni Romer. Tapos na. Last na yung halo na yun. So papatuyin na lang yun, magdamag. Tapos ayan naman si Ryan naman, ayan, patuloy pa rin paggawa ng pin. Paglagay doon sa arko na tusok-tusok ang style. So ayan, maganda. Makita niya, malapit na. Nakapag-bend na rin sila ng hindi ko lang alam kung marunong mag-bend yung sa may Castillejos. Iba kasi gawa ng Arayat. Alam nilang mag-bend, malinis, walang kagalos-galos. Ayun, si Ryan, na rin, tapos na rin gumawa, pahinga na, hapon na. Sige po, mga ka-BSK, thank you for watching. Ingat po dyan and God bless. Bye-bye, bye-bye.